Mga umano'y ebidensya, pagpapatibay sa impeachment complaint versus Sara, ipinisinta na ngayong araw. Inaasahang ipipresenta ngayong araw sa House Committee on Justice ang mga umano'y ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga impeachment complaint na sinasagawa ng Kamara. Kabilang sa mga tutukan ang mga dokumento at testigong ipapasabpina ng committee na may kinalaman sa umano irregular na paggamit ng confidential fund at iba pang akusasyon. Inaasahan din ang testimonya ng mga opisyal mula sa COA, BIR, NBI at iba pang ahensya na may kaugnay sa investigasyon. Kabilang sa mga posibleng papaharap sa committee si Ramil Madriaga na umano'y magbibigay ng kanyang salaysay laban sa Vice Presidente. Ang pagdinig ay inaasahang magbibigay linaw sa mga paratang na nag-uugat sa mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Pinabulaanan ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte, ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga sa isang handwritten letter nito na may petsang Abril 11, 2026. Ayon kay Panelo, katang-isip umano ang pahayag ni Madriaga kabilang umano term sharing, plano pagpapatalisik sa assassination plot laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, nakakatulong pa umano sa depensa base sa Vice Presidente na patuloy na pagsasalita ni Madriaga. Okay, doon muna tayo mga partner bago natin talakayin yung ano ngayon mga kabayan ang masasabi nyo dito sa sinabi po ng ni Attorney Panelo na makakatulong daw pa itong paglalabas ni Madriaga. Ay, maraming salamat muna sa nagpakulay The Filipina Travelers. Palakpakan po natin kapangalan mo yun, Tol. Kamag-anak mo yan, Tol. Malamang, travelers eh. Alam nyo mga kapartner, tama ho yung sinabi ni Attorney Paulo Panilo na mas nakatutulong pa yung mga aligasyon ni Madriaga sa kay Vice President Inday Sara. Ito po yung handwritten, akala mo si Dr. Jose Rizal, anak ng kamote. No, at saka dilima na dilima yung datingan ni Madriaga, no? Uso pa pala yung yellow pad ngayon, partner, no? Yung sinalaysay niya, tapos naalala natin na ito rin yung ginawa ni Laila de Lima, yung nasa detention center pa siya. So ang kuminto ko dyan, na sinabi niya na si former President Rodrigo Roa Duterte ang may inuutos, no? Ang tanong, kausap ba niya si Tatay Digong personal? Paano niya nalaman na mayroong ganitong insidente na ipagurgor daw si Bongbong Marcos sa bago matapos ang 2025 para maging Pangulo si Inday Sara at pagdating sa 2028 ay maka-assume pa rin si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo. At meron pa siyang sinabi na people power, si Tatay Digong daw ay gusto magkaroon ng people power, mga kapartner. Napakasukwahi po yung mga kwento ni Madriaga. Unahin na po natin mga kapartner, yung pagkapangulo po kasi ang point nila dito, gustong agawin ng mga Duterte ang presidency. Hindi ho eh. Kasi nga si Vice President Inday Sara Duterte, kung gusto pa talaga ni Inday maging presidente, dapat hindi na po siya nakipagtandem dito kay Bongbong Marcos. Dahil nung 2022, yung mga survey, lumalabas si Vice President Inday Sara, yung number 1 na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. I think 2021, number 1 na si Inday Sara eh. Ang layo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nyo, aagawin ng mga Duterte yung presidency. Mukhang malabo ho yun eh. Kasi tayo, alam natin ay nakasalamuhan na po natin si former President Rodrigo Roa Duterte. At mismo sinabi ni Tatay Digong, ayaw niya magkaroon ng people power. Gusto niya matapos ang termino ni Bongbong Marcos. Mantakin mo ha, ang sabi, 2025 daw dapat magurgor si Bongbong Marcos. Ano na ngayon? 2026? Kailan po niya sinulat? April 11, 2026. Talagang hinabol lang ho niya yung kanyang gawa-gawang kwento, script, para ngayong araw na kasalukuyang mirong hearing dyan sa Committee on Justice na fishing expedition din ho. Hindi dapat gurgur na si Bongbong Marcos. Sabi 2025 ipagurgor. Bakit buhay pa yan? 2026 na ngayon. May round to ako, partner BMR.
Okay, Partner BMR, bagamat pauso tayo, ano ang masasabi mo na umano yung mga ebidensyang magpapatibay sa impeachment, Conflane versus BP Sara, ipinisenta ngayong araw at ginamit na nga itong si Madriaga? Yun, particular na nga dito sa sinabi ni Attorney Paulo Panilo, no? At saka itong si Madriaga, at saka itong ginamit nga nila, itong pagsasite na nila ngayon, na mukhang inabol lang mga kapartner. Dito nga sa pangyayari na ito daw, mayroon daw sinasabing usapan na kumbaga parang term sharing o kaya pagdating ng 2025 ipapagurgor o kaya ipapadaan sa people power para daw matanggal si BBM at pumalit si BP Inday Sara. Alam nyo, sabi ni Attorney Panilo, no? Sabi niya isa itong nakakadagdag pa sa kanila ng pumapabor pa ito sa kanila. Para sa akin tama 'yung sinasabi ni Attorney Salno. Bagamat hindi tayo abogado, nakikita natin na sa pagdating kasi sa mga ganitong kaso, the more na marami kang binibitawan na salita, the more na marami kang pananagutan at the more na marami kang dapat ipaliwanag. Kaya the more na nagbubuka ka ng bibig, mas lalo kang dapat mag-ingat dahil nga po sa isa man dyan sa ibuka mong bibig mo na yan, maaari mayroon dyan gamitin laban din sa'yo. At this time, mukhang ganito nga ang nangyayari dito kay Madriaga. Mukhang sila nga mismo ang nakakagawa ng sarili din nilang ikakalusaw, ikakabagsak, no? Dahil ito, tingnan nyo mga kapartner, ako sa sarili ko lang din opinion at pananaw, in my own experience, sa dami-dami na ng mga rally na atin nasamahan, kasama si Tatay Digong, bago pa siya mapakidnap at mapadala dyan sa dahig, nunca, never, na sinabi ni Tatay Digong na mag-rally tayo, ang taong bayan, mag-rally kayo para pag dumami, people power tayo at pabagsakin natin, pababain natin si Marcos at ipalit natin si Inday. Walang ganon mga kapartner, mga kabirada. Manapa, lagi pong sinasabi ni Tatay Digong, magtipon-tipon kayo, magsalita kayo, ilabas ninyo ang inyong mga hinaing in a peaceably or mapayapang paraan ng paglabas ng hinaing tungkol po dito sa gobyernong Marcos Jr. Nunca, never, ni man kahit kailan, sa dinami-dami ng encounter na narinig ko harap-harapan na nagsalita si PRRD, wala talaga siyang ipinayo. Manapa, isa pa, ang narinig ko kay PRRD, patapusin si Marcos Jr., patapusin ang kanyang termino na 2028, saka pa lang, kasi nga nakakahiya. Kumbaga, sabi, siguro para bang hilasan ba tayo ba? Kung sa Bisaya pa ba? Para bang nangangani-ngani si Tatay Digong na... For delikadesa, delikadesa partner. yun. Ang sabi ni Tatay Digong, ang hirap naman manawagan ako ng people power tapos yung anak ko ay vice-presidente. Yes. Baka sasabihin na, kumbaga, ang magbibenepisyo, Duterte. Ang anak, oo. Oo, ang anak. Walang ganun talaga, partner. Oo, sumatik yun. Nakatuon dito si Tatay Digong ng delikadesa. Yun po yung mga partner. Last na lang, maliit na lang ito. Ang pruiba ko, partner, kung bakit naniniwala akong house show lang ito, mima lang ito. Ano, partner? Tandaan ninyo, nung panahon, nung kinidnap si Tatay Digong dyan sa Naiya, sa Villamor, Villamor. yung time na yon, kung talagang gugustuhin lang ni Tatay Digong, People power na yun, partner. yes, partner, kung nagsabi lang siya, punta na kayo rito dahil si People Turi. power tayo. Oh, hindi na inuunor ni Turi yung batas eh. Correct. Dahil ayon sa batas natin, sinasabi, may karapatan po kumuha ng abogado na gusto mo. Pero wala po, hindi ito inunor ni Tore. Doon pa lang sa puntong yun, alam ni Tatay Digong na yung taong bayan nasa likod na. Nandun tayo noon. Nandun tayo lahat noon. Daming tao noon. Ang daming mga naka-live, partner. Tama ka dyan, At partner. yung actual na moment na yon, kung nagtawag si Tatay Digong at si BP Inday, hindi rin pinapapasok doon sa Villamor. Actually, pwede na mag-people power yun, Pwede partner. na, partner. Pero hindi ginawa ni Hindi Tatay Digong. ginawa. Pati si Inday Sara, hindi niya ginawa. Hindi rin ginawa. So, ibig sabihin, sinungaling si Madriaga. Sinungaling. Yun yung ating patunay na itong si Madriaga napaka-hausyaw na witness. Okay, partner, isa rin sa napansin ko ito. Dinawit bigla ang pangalan. Nag-concert Ito, kaya ata, tula. excuse me po. Magdamag kaya ata nag-concert. Oo, ito mga kababayan Sabi rito mga kabayan, kuha po to sa DCMM. Ito hong latest update ngayon na nagaganap. PRR also has
me to profile individuals associated with Sarah because she is his favorite among these children. His children. PRRD wanted Sarah in politics instead of Paulo Duterte, Polong, and Sebastian Duterte, Baste, who is a characterized as baliw and bading, respectively. Ito yung kanyang salaysaya. Pero gusto ko magbigay dito ng komento. Pero bago ako magbibigay ng komento, basahin ko muna yung nagpakulay, si Ma'am Delia Pineda. At ang sabi niya, kalokohan lang yan sinasabi ng polluted na Madriaga. Okay, eto, magbibigay lang po ako ng komento. Yaman din lamang po, dinamay niyo po si Tatay Digong ni Madriaga. Kaya niyo kayang imbitahan si Tatay Digong? Dalhin dyan. Yaman, kasi nagpapasampi na kayo ngayon eh. Di ba? Nagpapasampi na sila tol eh. Tama ka dyan, partner. Pinapasampinahan nyo yung mga kung sino-sino eh. Ngayon, yaman lang dinamay nyo po si Tatay Digong. Kaya nyo bang pasampinahan ang ICC? At sabihin nyo, iuwi nyo rito si Tatay Digong at kinakailangan magsalita siya dito. Di ba? Parang ganito, porque alam nyo hindi makakapagsalita si Tatay Digong na dinamay ninyo. Sino nagdadamay? Etong si Madriaga. Second, ang nakita ko dito mga kababayan, ang hinahanap po ng taong bayan dito, papaano ka naging bagman? Unang-una, alam niyo pinakitang presenta po kanina dyan, kahit sino po pinatunayan lamang doon sa presentasyon ng ebidensya na pinapakita ni Ramil Madriaga na siya partner Duterte supporter talaga siya. Walang duda kasi naka-uniforme, nakasama niya, DDS talaga siya, supporter. Ang hinahanap po namin doon, nasaan, sino yung mga pinagkukuhanan mo, kinutongan mo, na sinasabi mong mga drug lord, sinong kasama mong kumukuha, sinong mga opisyalis na inaabutan mo, nasaan ang ebidensya. Kahit ako ngayon, pwede ko sabihin, bagman ako ni BP Sara eh. Pwede ko sabihin na nagbigay ako kay BP Sara ng ganito eh, nang galing sa Pogo eh. 'Di ba? Madali partner, 'di ba? Napakadali po mga kabayan. Pero pag tinanong po natin, paano ka naging bagman? Nakita niyo mga picture. Nandoon kami. May picture kami, 'di ba? Ganon kami ka-close. Partner, baka may second round ka pa, partner. Alam niyo mga kapartner, malaki po ang pagkakamali ng Committee on Justice ni Luestro. Na bigla-bigla na lang pinagsalita itong si Madriaga at hindi po nila bina-background check. Dapat tiningnan po nila yung profile ng taong ito. Karapat-dapat ba iharap sa publiko at karapat-dapat ba mapakinggan ang kanyang mga testimonya laban sa pamilyang Duterte. Kasi para bang lumalabas, si Madriaga at si Tatay Digong ay close na close ho. Parang espesyal si Madriaga kay former President Duterte. Tingnan mo po yung sinasabi ng DJMM ito, kinukot natin. Ang sabi niya, inutusan siya ni PRRD para mag-profile ng mga individuals na mga associated with Sara because she is a favorite among the children. Sino ba siya para utusan ni former President Rodrigo Roa Duterte? Alam mo, itong taong ito, wala pong papel ito sa mga Duterte. Sino ba itong Madriagang ito? Bakit siyang uutusan ni Tatay Digong? Bakit siyang uutusan? Meron namang Bungo, na si Bungo, matagal na pong assistant ni former President Duterte. Siya talaga ang gagawa ng ganyan para kay BP Inday Sara? Baka naman maniwala pa ako kung si Bato ang mag-profile. Pero ito, kidnapper, kriminal, utusan ni Tatay Digong. Sino ka? Ano ang katayuan mo sa buhay? Ano ang estado mo sa buhay? Ano ang kredibilidad mo para utusan ka ni Tatay Digong? Ikaw nga'y kidnapuran sa group, notorious yung grupo mo. Ikaw yung utusan ni Tatay Digong. Siguro, mas maniwala pa ako nang utusan ni Tatay Digong ay former rebel, mga former rebelde, mga NPA. Mas okay pa siguro ako at nagbalik loob sa kagaya ni Ka-Eric. Mas maniwala pa siguro ako. Pero ito, kidnapuran sa group, anak ng kagwang, walang maniniwala sa iyo, Ramil Madriaga. Dagdag ko dyan, partner Bisdak, sa hindi ka panipaniwala itong si Madriaga, mga kapartner. Kasi may napanood akong video, itong si Kung Puno mismo, no? Mayroon siyang interview na sinasabi ni Kung Puno, alam nyo, ako, alam ko yung
kulungan dyan sa Taguig, sa Bikutan. Na pag nakakulong ka dyan, talagang Notorious ka. Notorious, oo, napakahigpit. Partner, sabi pa nga niya, partner, ganito eh. Pag ikaw, pag nakakulong ka dyan, mayroong isang halimbawa, pag sinabi sa'yo na itim yung kulay ng buwan, sasabihin mo talaga, itim ang kulay ng buwan. Susunod ka. Susunod ka. Wala pong kalayaan itong si Madriaga, no? So, paano nagkaroon siya ng mga ganitong klaseng Makapagsulat oo, pa, no? makapagsulat. April 11, partner. Yes, partner. At saka, ito pa, partner, ha? Ito pa ang isa sa mga napansin ko dito. Tinatawaran mo ba yung intelligent ng isang Tatay Digong? Correct. Na ang Tatay Digong namin, dati siyang prosecutors. Alam niya, partner, ang mga likaw ng bitukan ng mga kriminal. Tama. Imposibleng sa tagal-tagal ni Tatay Digong. Partner, I think 99% yan sa criminal law. Si Tatay Digong. Correct, partner. Professor yan. Oo. Instructor Tama, partner, yan. kasi sa mga pulis, di ba? Oo. Nag-professor siya sa mga pulis. Oo. So ngayon, ito ang sinasabi natin. Imposible sa loob ng karera ni Tatay Digong na halos mahigit sa kalahati ng kanyang buhay, hindi man lang niya nasagap ang records nitong mamang ito. Correct. Na ayon sa records, partner, na available, nauna na itong nasentensyahan sa kasong kidnap for ransom. At mayroon pa, partner, na tsugi, na kaalagad ng batas. Imposible, partner, na hindi ito man lang na background check ni Tatay Digong. Si Tatay Exactly, Digong pa yung aanuhin mo na para bagang sasabihin mo, madali kang makalapit. Correct ka dyan, partner. Di ba, partner? Kahit nga tayo, sabihin na lang natin, oo, kakilala tayo, vlogger tayo, pero syempre, Hindi ka basta-basta makalapit. hindi ka basta-basta. Oo, Kung may- background check ka Correct. muna. Kung makalapit ka man, mayroon pa ilalim na background check sa'yo. Sino ka ba? Baka mamaya isa kang kriminal. Correct. At ito si Madriaga, kriminal lantad na kriminal, notorious. Partner, at kanina partner, eto na lang, kunti na lang. Napanood ko ito sa hearing, nagsasalita, parang napakayaman. Pero wala man lang nagtanong sa kanila, ano ba ang business ito? Bakit napakayaman? Correct. Oo. Ano ba ang pagkatao mo? Bakit hindi tinanong ito ng Committee on Justice, partner? At saka, partner, sabi ko nga, dapat iba-background check mo kasi ba't hindi yung inakusahan mo Yes, oo. Pangalawang Pangulo at former President. At sinabi mo na inutusan ka na maggurgor. 'Di ba? May alam ka na igugurgor itong si Bongbong Marcos, partner. Isang kasinungalingan. Bakit si Laila de Lima at saka si Trillanes ang tindi makabanat sa mga Duterte? Buhay pa naman yan. Correct, partner. Partner, eto. Update lang tayo sa nagaganap ngayon diyan po sa Committee on Injustice. Justice pala, sorry. Ito, she did not lift a finger. Kuha po to sa DCMM Teleradyo. At itong sinabi niya, iginiit ng bagman ng si Ramil Madriaga na tela nagtaksil sa kanya si BP Sara Duterte nang hindi nito tinulungang pigilan si Attorney Harry Roque na magsampa ng kidnapping case laban sa bagman. Nagtaksil umano ang Vice Presidente sa kabila ng lahat ng serbisyo ni Madriaga sa pamilya Duterte. Parang pinapalabas na talagang ikinukonek niya yung sarili niya, self-proclaim, talagang dikit na dikit siya sa mga Duterte. Di ba? Talagang pinapakita niya na, o nga naman si Spokes, no? Parang imbis na tulungan niya, ito tao ko to eh. Bagman kita nagpayaman ka sa akin di ba? Bakit imbis na ilaglag na lang yung kaso, bakit si Attorney Harroque pa, na kilalang allied ng mga Duterte, siya pa ang naging abogado laban kay Madriaga. Sentido komon po ang nakikita ko. Partner, ano masasabi nyo? Anak ng kamote, abogado si Harry Roque. Siyempre, trabaho niya yan. Kung kriminal ka, talagang makonvict kang hinayupak ka. At partner sa totoo lang, yung sabi niya, bagman. Pwede bang sunugin na natin itong si Madriaga sa pagiging bagman niya? Alam niyo po ba, mayroong pinapakitang cheque, partner, nabanggit mo kanina. Oo, yung mga cheque. Siguro kung kaya pong ipepresenta po ito, ipapakita ng natin, ng production, yung cheque, baka sabihin nila na tayo po'y gawa-gawa ng kwento. Ito po'y nilabas sa mga pahayagan Ngayon, naglabas po ng mga cheque. So, ang cheque po ay manager's check. Merong 84 million, basta milyon-milyon daw ibinigay sa kanya. May land bank pa na, dapat yung land bank, ipapatawag din po ito. Kung talagang merong ganitong cheeky partner, milyon-milyon. Alam mo ba,
yung cheque na ito daw yung binayad sa kanya, partner. Aha. Tama ba? Eh, kailan nakadit yung cheque? April 18, 2023. Eh, partner, yung 2023 na yan, sino presidente? Marcos Jr. Marcos. Eh, yung cheque, saan galing? Galing sa Land Bank. department. Ang nag-issue ng cheque sa kanya. Oo. Ang nag-issue ng cheque sa kanya ay Department of Human Settlements and Urban Development. Isang ahensya ng gobyerno. Ayan ba yung DASOD? Oo, DSUD. DSOD. Oo. Ito ay ahensya ng gobyerno at yung cheque nakadate ng 2023. Sino presidente? Marcos Marcos. Jr. Si Marcos. Ang sabi niya si Tatay Digong daw ang nagbigay sa kanya. Agoy! Gobyerno ang nag-issue eh. So, ibig sabihin, gobyerno ni Bongbong Marcos ang nag-issue ng pira sa kanya. Kung paniwalaan natin yung sinasabi niyang manager's checks. So, magbumirang ito sa kanila. Kasi anong kapangyarihan ni Tatay Digong sa departamentong ito, hindi na nga presidente si Tatay Digong. Ang presidente si Bongbong Marcos. Anong nangyayari? Para bang lumalabas ngayon na si Bongbong Marcos, gobyerno ni Bongbong Marcos, ang nagbigay ng tsige at nagbayad kay Madriaga. Paano ho nangyari si Tatay Digong ang nagbigay ng tseke? Hindi na nga presidente. 2023 yung dated ng tseke. Babalik sa inyo yan. Yan ang sinasabi ni Mayor Baste. Bago ko bigay kay Partner BMR, siguro liwanagin natin ano po yung sinasabi po ni Partner Bisak. Tama siya. Yung DSUD po ay Department of Human Settlement and Urban Development. Ang tanong dito, may nakakaalam po ba kung sino po yung namumuno dito sa DSUD? Siyempre, kailangan nanggaling yung cheque sa DSUD. Di ba? At dyan sa opisina na yan, may nangangalaga dyan. Correct. Under Marcos admin na yan, 2023. Wala nang control ang mga Duterte dyan. Pangalawa, 2023, ang alam ko hong hawak po mga kababayan ni Sara Duterte, DepEd. DepEd. Di ba? Etong DSUD na to, ibang departamento po ito. Housing to, partner. Housing ito. Ito. Ito ha. Kaya ho, Pater BMR, tuloy mo na ang pagigisa. Kaya nga kaya alam nyo, napapaisip talaga ako kay Atty. Panilo. Parang si Akusar yata yung dito, yung budlat din yung mata, partner. Oo. Siya dito yung pinaka-sekretary eh. Oo, parang siya dyan, yung Sa DSUD. sekretary. Oo, si Department of Human Settlement Urban Development. Ito yung gumagawa ng mga kabahayan na 1 million daw per year. Per year. Oo. Na ilan pa lang nagagawa, partner? Drawing partner, yung Drawing nagawa pa lang. partner. Na sabi nga sa latest yata, partner, mukhang hindi na kaya sa 300,000 sa loob ng 6 na taon, partner, ha? Hindi na daw kaya Correct, yun. oo. Sisipin nyo yun, akala natin 1 million, nabudol tayo. Akala natin 300,000 per year, wala na 300,000 sa loob ng 6 na taon. Kasi partner, nakakagulat, di ba? Yung ako, bagman daw siya ni BP Inday Sara. Oo. Pero bagman siya ng DSUD kung tutuusin. Dahil yung cheque na ito, galing sa DSUD, partner. Oo, So partner. bagman siya ni Bongbong Marcos, hindi ng mga Duterte. Anak ng kamote na yan. no? Yan yung sinasabi siguro, partner, ni Atty. Panilo. Bumerang. Na manunood lang sila habang naglalabas ng mga kasinungalingan ito dahil ito magagamit din nila laban din dito kay Madriaga. Correct. Kaya ngayon mga kapartner, ang mas matindi pa nito, partner, mas lalo pa tuloy ito ngayon. Ako nakikita ko ang senaryo, parang nagbubukas ito si Madriaga ng Pandora's box, partner. Kasi kung matatandaan natin malis lang tayo ng konti. Itong pa-investigasyon sa flood control ngayon, mga partner, mukhang nahihirapan tayo kasi walang paper trail eh. Malay natin, partner, may i-connect ito doon. Pwede. Malay natin, partner. Kasi 2023. Correct, partner. Simula na yung mali-malitang pera Correct, dyan. partner. Kasi di ba, 2022. yung coincidence nito, 2023 din yung binabanggit ni Saldico. Correct, oo. From 2023 hanggang ngayon 2026. So mukhang hindi bagman si Madriaga ng mga Duterte, hindi bagman, no? Bagman si Madriaga ng mga Marcos, partner. Ayo. Marcos admin man to, anak ng kagwang. Based dun Sa cheque, sa panahon, partner. Sa panahon, oo. Oo. Kasi anong control ng mga Duterte sa housing, partner? Sa DSUD na to, partner? Si Partner, gusto nyo malaman kung ipagpaumanhin nyo na ho kung napakaganda ho ng aking boses, parang Resberano, ano ho. At ay paus eh. Alam nyo, partner, nagtataka kayo bakit may mga cheque. Bakit? Alam nyo bakit? Hindi karuta ito ha. Hindi ho. Alam nyo bakit may cheque? Dito papasok ngayon
yung partner na may rason kami Mm. para pasampinahan namin ng mga bangko. Parang ano, Oh, di ba? kaso nga lang, sino isumpina mo? Di ang isumpina mo yung DSOD. Yun! Yung nag-issue ng cheque. Correct. Yun yung tingnan sa AMLAC. Yung DSOD man under Marcos admin. At sabi ninyo, bagman, akala ko ba bagman talaga na literal? Hindi pala to bagman, cheque man. No, cheque man kasi ang hawak cheque Oh, check him Di ba out. kasi Oh. karamihan ang bagman, yung kagaya yung nakikita natin sa mali-malita, puno yung pera, di ba? Ah. Ito, cheeky man. Cheeky man nga yan.